Dumating ang Cartero isang umaga nang walang opisyal na uniforme. Naka-gray na coat, may luma at gasgas na bag at mukhang imposibleng matandaan. Iniabot niya ang isang sobre sa lalaki at umalis nang hindi naghihintay. Sa papel, nakilala ng lalaki ang sarili niyang sulat kamay. Pero sigurado siyang hindi niya kailanman isinulat ang liham na iyon. Sa loob, mga paghingi ng tawad ang nakita niya. Eksakto at detalyadong mga paghingi ng tawad. Para sa kaibigang pinabayaan niya. Para sa tawag na hindi niya kailanman binalikan. Para sa masasakit na salitang hindi niya kailanman naitama. Eksaktong sinabi ng liham ang lahat ng dapat sana niyang sinabi. Ilang taon nang huli. Kinabukasan, may isa na namang sobreng dumating. Parehong sulat kamay. Pero iba, mas balisa. Galing iyon sa isang mas matapang na bersyon niya, isang bersyong naglakas loob na ipagtapat ang pag-ibig bago naging huli ang lahat. Binasa niya ang bawat linya habang nakatayo sa entrance at parang nakabara sa lalamunan niya ang pagsisisi. Sa mga sumunod na araw, patuloy na dumating ang mga liham. Mga pamamaalam, mga katotohanan, malalamang na salita, mga kaiyahiyang pag-amin. Para bang isinulat ng bawat bersyon niya ang lahat ng matagal niyang ikinulong sa dibdib. Galing ang bawat liham sa isang bahagyang naiibang buhay kung saan nagsalita siya sa halip na manahimik. Noong una, gusto niyang sunugin ang mga iyon. Pagkatapos, nagsimula siyang sumagot. Sa wakas, nagpadala siya ng mensahe sa dati niyang kaibigan. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae. Humingi siya ng tawad ng awkward nang hindi ipinagtatanggol ang sarili. Hindi naging perpekto ang buhay niya. Pero tila nagkaroon nito ng kaunting puwang para muling bumukas. Pagkatapos, isang umaga, bumalik ang Cartero na may dalang itim na sobra. Mas mabigat iyon kaysa sa iba. Walang address. Pangalan lamang niya na isinulat ng kamay na hindi niya nakilala. Sa unang pagkakataon, nanatili ang Cartero sa harap ng pinto at bumulong na kailangan niyang basahin iyon bago matapos ang araw. Binuksan niya ang sobra. Hindi galing ang liham sa ibang bersyon ng sarili niya. Galing iyon sa isang taong hindi pa niya pinagtataksilan. Isang taong mahal pa rin siya sa kung saan nang hindi alam na balang araw ay pipiliin niya ang katahimikan, kaduwagan, o pride. Paulit-ulit niyang binasa ang liham hanggang gabi. Hindi nito sinabi kung ano ang nagawa niya. Hindi pa. Sinabi lamang nito kung ano ang maaari niyang kahinatnan. Kinabukasan, bumalik ang Cartero. Sa pagkakataong iyon, wala itong dalang sobra. Panulat lamang. At naghintay ito para makita kung magsusulat na rin sa wakas ang lalaki bago maging huli ang lahat.